What's up? This is MC. Welcome sa series na How to Checkmate. At sa episode na to, ang pag-aaralan natin ay kung paano maka-checkmate gamit ang queen at ang knight. So sa example natin ngayon ay meron tayong white queen sa c3, white knight sa d3, at white king sa e3. At ang black naman, meron lang siyang king na nasa delta 6 or d6. So di ba in general, para maka-checkmate, kailangan pumili tayo kung saang gilid ng board natin siya dadalhin at mamatihin. Pwedeng h-file, pwedeng eighth rank, pwedeng a-file, at pwede ring first rank. So normally, dinadala siya kung saan siya pinakamalapit na. In this case, nasa d6 siya, so pinakamagandang matihin siya sa eighth rank. Yun yung magiging pinakamabilis. So dahil meron tayong dalawang material na pwedeng gamitin, meron tayong queen at meron tayong knight, hindi na para gamitin ng king kasi mas mabilis naman ng queen at knight, mamamatin natin siya na mabilis. Ang unang goal natin, bawasan ang rank na pwede niyang puntahan. So kung gusto natin siya magpunta sa 8th rank at ngayon ay nasa 6th rank siya, kailangan pigilan natin siya na magpunta sa 5th rank. Kung mangyayari yon, mapipilitan siyang magstay sa 6th rank or bumaba sa 7th rank. At dito ay meron tayong tatlong move na pwedeng gawin yung idea natin na yon. So pwede tayong mag queen a5, pwede tayong mag queen c5, at pwede ring mag queen e5. Yung c5 at e5 ay defended ng ating knight. So hindi tayo makakapture ng kanyang king. So ang tingin kong pinaka-logical dito ay queen e5 para marami talaga tayo nakakontrol na squares. In this case ay nasa 7th rank na siya. Kung makokontrol natin yung 6th rank gamit ang ating queen ay talagang pabor na pabor sa atin kasi dalawang rank na lang yung pwede niyang puntahan. So galing sa e5, ang pinaka-logical lang naman ay f6. So tayo may queen f6 at siya ay nag-king to c8. Ngayon nasa 8th rank na siya. So basically, nagawa na natin yung goal natin na magpunta siya sa gilid ng board. Ngayon, kung pipigilan natin siya na makababa pa, na makapunta sa 7th rank, talagang dadali yung trabaho natin. So meron tayong queen e7, queen f7, at queen g7. At ang pinaka-logical dito, I think, ay queen e7. Para bawal na rin siya magpunta sa d8. So bawal na siya sa 7th rank at bawal na rin siya sa d8. So meron na lang siyang c8, b8, at e8. At ang pinili niyang move, kasi wala na siyang choice, ay king b8. So ngayon, paano natin siya mamatihin? Ito na yung ideal square para sa ating queen. Pinipigilan na natin siya na magpunta sa 7th rank at maliit na rin yung ginagalawan niya. Sa tatlong squares na lang siya pwede. C8, B8, at E8. Ngayon, ang goal naman natin, dahil ideal na yung placement ng ating queen, ay i-improve naman ang ating knight. So paano natin ito i-improve? Saan naman ang ideal na placement ng ating knight? Kung mamatihin natin siya sa 8th rank, dapat ang ating knight ay nasa 5th rank. So, ang knight sa d3 ay pwedeng magpunta sa e5 at sa c5. So, saan siya dapat magpunta? Ideally, kung saan malapit sa king ng kalaban. So, in this case, we need to go to c5. Knight to c5. At dito naman ay nag-king c8 siya. Kung siya ay nag-king a8, ay mati na agad siya with queen b7. Bakit? Kasi check natin siya at wala na rin siyang pupuntahan. Tapos, bawal niya kainin yung queen kasi defended ng knight. So, tama lang na siya ay nag-king c8 para kahit paano ay mapatagal niya pa. At this point ay very ideal na ang placement ng ating knight. Ang goal niya lang ay suportahan yung queen at yung queen yung magdi-deliver ng checkmate. So, dito, tignan niyo yung mga squares na malapit sa king ng kalaban na kontrolado ng parehong knight at ng queen. B7, kontrolado yun ng parehong knight at queen at pati na rin D7. So, ngayon dyan natin siya mamatihin, either dyan sa dalawa. So, pwede tayong mag-queen d7 muna or mag-queen b7 muna. Pero syempre, ang parang pinaka-logical dito ay queen d7. Again, bawal niyang kainin kasi defended yan ng knight. So, ngayon wala na siyang ibang move, king b8 na lang, and then we play queen b7. Checkmate. So, hopefully nasundan niyo yung pattern. Kung isa-summarize natin, una, kailangan mo lang naman pumili ng gilid kung saan mo siya mamatihin. Pangalawa, i-improve mo muna ng i-improve yung king at paliitin yung mundong gagalawan niya. So, bawasan mo siya ng paisa-isa ng rank or minsan file. Then, pangatlo ay kapag nandun na siya sa gilid, i-improve mo naman yung iyong knight at ilapit doon sa king ng kalaban para ma-assist niya yung queen sa pag-deliver ng checkmate. I hope may natutunan kayo sa video to. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.